Genesis chapter 50 verse 20. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Magandang araw. Ang tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang concurrence. At kung na pong kuturuan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God is actively involved in our daily lives. Ang ating Panginoon Diyos po ay patuloy na gumagawa sa ating mga buhay kahit sa mga sitwasyon na hindi natin agad nauunawaan. Hindi lamang passive observer ang ating Panginoon Diyos, kundi siya po ay aktibong may papel sa ating mga buhay. Yung mga nangyayari sa ating mga buhay, mabuti man o masama, ginagabay niya tayo at ginagamit niya yung bawat pangyayaring yon, yung mabuti man o masama, para mapatupad yung kanyang dayunin na ikabubuti rin natin sa bandang huli. Ito po ay isang paalala na sa kabila po ng ating mga pagsubok at kahirapan, may mas malaking plano ang ating Panginoon Diyos na maaari nating hindi agad makita o hindi agad natin ma-visualize. Pero sa huli po ay magdadala ng kabutihan, hindi lamang sa ating kundi pati na rin sa kapwa natin. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang kuturuan ni Pastor Russell Ocampo ay nothing happens outside of God. Walang nangyayari na hindi po saklaw sa kalaman at pahintulot ng ating Panginoon Diyos. Dito nangangahulugan na ang ating Panginoon Diyos po ay may likha ng kasamaan. Pero kaya niyang gamitin yung kahit na masasamang sitwasyon upang matupad yung kanyang mabuting layunin. Kagaya nga po na sinabi ko kanina, kaya niyang gamitin yung mga pangyayari, mabuti man o masama, para sa ating ikabubuti rin sa bandang huli o for the greater good. Ito po ay isang paalala na sa kabila ng anumang pagsubok, kasamaan o trahedya na nangyayari sa ating mga buhay, sa ating mga pang-araw-araw na kinakaharap, ang ating Panginoon Diyos po ay may plano at may kakayahang gawin yung isang pagpapala. Ang gawing isang pagpapala yung isang bagay na kinakaharap natin, yung pwedeng hindi natin maintindihan kagad yung kung bakit tayo naghihirap ngayon, kung bakit natin pinagdadaanan yung mga pagdurusa ngayon. Pero in the end in a matter of time, ma-realize din natin at matutuhan din natin na ginawa o pinalanan ng lahat ng ating Panginoon Diyos para sa ating ikabubuti. Kagaya nga po ng sa akin dati, ito short sharing of my testimony. Dati po kasi bago ako mapunta sa CLCC ay nag-apply ako ng call center agent dun sa may Q Plaza dun sa Tropical. Tapos nung sa interview hindi ako nakasagot dahil sa kaba o ewan, nag-ready naman ako and lahat ng pag-ready o paghahanda sa mga future questions at yung mga kailangan isagot sa mga certain questions na yun ay napaghandaan ko na. Pero nung in the actual ay bigla ako natameme, wala akong nasagot. At after later mga 3 or 4 days after that, napasok ako sa CLCC dahil ayun, yung pagpasok ko rin po doon ay parang hindi ko rin maalala kung bakit biglaan kasi tawag dito, may nakita akong post sa ICCT page, which is my campus or my university, ICCT colleges po. At sa page po na nag-post po yung isa naming ka-church ngayon na ang ating treasurer ngayon na si Sunny Cruz. At dahil po sa kanya napasok po ako, siya po yung ginamit na element ni Lord na may pasok ako sa CLCC. Later after that, yun nga, napasok ako. Na-realize ko kaya pala hindi ako nakapasok, kaya pala hindi ako nakasagot doon sa interview sa may call center ay meron palang plano na mas maganda ang ating Panginoon Diyos na mapunta ako doon sa CLCC. At eto na ako ngayon. Grabe. At since that day, patuloy na yung pag grow ng aking spiritual belief at mas lumago pa yung aking pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. At ayun lang yung aking short na medyo mahaba na testimony. Kaya ang mensaheng ito po ay nagbibigay ng pag-asa sa mga mananampalataya, sa ating mananampalataya, na sa bawat pagsubok na ating hinaharap sa ating mga buhay, sa mga problemang pinagdadaanan natin, sa mga kinakaharap nating pagsubok,
maaari tayong magtiwala na ang ating Panginoon Diyos po ay may layunin at kontrol sa lahat ng bagay. Kaya be optimist guys. At isipin natin lahat ng nangyayari ay dahil sa will ng ating Panginoon Diyos at walang nangyayaring bagay sa buhay natin na hindi niya plinano. At lahat ng mga plano niya ay para rin sa ikabubuti natin mga tao. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katarungan ay Pastora sa Lakampay, God is actively working even through evil. Pinapakita po nito yung ating Panginoon Diyos ay may kakayahang gamitin kahit yung mga kasamaan upang magdala ng kabutihan. Kanina po ito nababanggit sa unang katuruan at sa pangalawang katuruan. Lahat po ng nangyayari sa mga buhay natin, mabuti man o masama, yun po ay ginagamit ng ating Panginoon Diyos para sa layunin niya, para sa layunin o sa plano niya para sa buhay natin, which is for the greater good. Lahat ng yun para sa ikabubuti natin sa bandang huli. Kaya hindi nangunguluyan na siya po yung mayakda ay masama na ating Panginoon Diyos, kundi wala na siyang hindi kayang gawing mabuti ayon sa kanyang plano. Yung mga masamang kilos po ng tao ay hindi hadlang sa layunin ng ating Panginoon Diyos, kundi maaaring laging o maging bahagi ng mga mas malaking plano upang ipakita yung kanyang kapangyarihan, awa at katarungan. Sa ganitong paraan po ang ating Panginoon Diyos po ay patuloy na gumagawa kahit sa gitna ng kasamaan upang dalhin yung katuparan ng kanyang mabuting plano sa sangkatauhan. Sa kwento po ni Jose, kagaya po ng kwento ni Jose, yung binenta siya ng mga kapatid niya, napunta siya sa na mas maganda o sa naging servant siya ng emperor, which is sobrang great fit na o laking fit na nun for tawag dito, for a normal person, from normal person to a servant or right hand man of emperor. Yung nangyari po sa John, yung kanyang mga kapatid ay nagplano ng masama laban sa kanya. Ibinenta po siya bilang alipin at iniwan siya upang magutom sa ibang lupain, kasi nga po hindi siya kayang patayin ng kanyang mga kapatid. Kaya napagkasunduan na lang nila na iwan na lang siya doon para mamatay, at inisip na wala nang magandang mangyayari sa kanya dahil nga po doon sa sunod-sunod na kamalasang nangyayari sa buhay niya, parang nawala na siya ng hope. Pero sa kabila nito, ginamit po ng ating Panginoon Diyos yung kanilang masasamang intensyon laban kay Jose, o ginamit ng mga kapatid ni Jose yung mga masasamang intensyon nila upang may sakatuparan yung kanyang mas mataas na layunin sa pamagitan po ng pagsubok na pinagdaanan ni Jose. Siya po ay naging gobernador ng Egypto at nakatulong siya sa pagligtas ng maraming buhay mula sa tagutom, kabilang po yung kanyang pamilya. Kasi nga po yung Paraway of Egypt ay nanalangin o nanaginip ng yung about sa 7 death of cows, tsaka yung masaganang, yung una is masagana 7 years of masaganang life, and then 7 ba yun or something, correct me if I'm wrong. And sunod naman nun ay nagkaroon ng tagutom o taghirap, o yung may mga bakal namatay ganun sa background. Tapos hindi niya alam o wala siyang idea kung about sa yung panaginip niya. Kaya naganap siya ng mga, yung emperor po to ay yung Egypto, yung Parawa po to, naganap siya ng makakatulong para ma-interpret yung kanyang panaginip, at parang sinuggest ng kanyang dating alipin na ipa-translate o ipa-interpret kay Jose yung kanyang panaginip. At ayun nga, inano ni Jose na magkakaroon ng 7 taon na sagana at 7 taon na tagutom. Kaya habang masagana po yung taon na 7 years na yun, ay dapat mag-ipon na sila o mag-imbak na sila ng pagkain. At ayun, nangyari ngayong propesya ni Jose. At ayun, na sa sobrang mga ng parawan ng Egypto ay naging gobernador. Yun nga po, from being hated by his own brother to being a governor of a
Egypt, di ba? Grabe. Ang taas ng, grabe yung plano sa kanya ni Lord. Do, ginamit ng ating Panginoon Diyos yung masamang plano sa kanya o masamang balak sa kanya ng kanyang mga kapatid ah, sa huli. Ito rin ay para sa ikabubuti ni Jose. Kaya, yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.